Welcome back mga ka-channel. Pagpauman ninyo, ngayon lang ako muli nakapag-video. Ang last video ko yata ay ang pag-assemble ng S168. At ito nga ay hindi ko pa na video. So ito, naikabit na natin yung ating Samsung na 1 kW 24 volts off grid to Ridal. So yan, medyo may konting pagbabago. Inaayos na natin ang linya ng ating mga wire. Yan, meron na siyang cable tray. Ang gumagana nga pala sa atin ngayon ay on grid. Yan ang harvest ng ating battery 71. Yung battery nga pala natin ngayon ay nasa na yan, 1.3 kilowatt. AH pala sa 12 volts, pero ay tayo ay 24, kaya nasa 600 AH per 12 volts. So ito ang bago nating battery, yan yung 300 AH na yan, at itong 600 AH. Dati ito yung ating 400, ito yung 2, ito yung 1, ito yung 1. So ngayon ay 600 AH na. So yan ang ating limiter, naka-on pa rin. Ito yung ating consumption, 237. Yan yung ating wattmeter. Tanyo, pag pinatay ko yung ating patay yung ating grid, inverter, tataas yan. Yan, naging 300. Yun, kasi wala na siya, 4.3. So buhayin uli natin yung ating inverter. Bababa yan. Yan, bumaba na siya. Ang binababa niyan ay depende sa binabato ng ating battery. Yan, 53, 50. Yan, yun lang ang niya. Ang load niya ay ang charge niya ay 12.3. Ngayon ay November 29, 11:46. Magto 12 na. So yun lamang, pinasilip ko sa inyo ang ating bagong setup na upgraded. At actually matagal na yan, ngayon lang ako nakapag-video kasi nga ay sobrang busy. So yun na yun ang ating consumption ang ating limiter. So pakita ko sa inyo yung inassemble nating S168. Ito na siya, nabuo na 70 AH. Dito ko nga pala ginagamit yan sa ating 12 volts. So tatanong nyo kung bakit meron akong 12 volts. Yan ang ginagamit ko sa gabi. I-charge ko yung ating battery na 24 dito kay Paxur gamit ang ating battery na S168. So tanong nyo kung gaano itinatagal. Mga nasa lang, 2 hours. Kasi nga masyadong malaki yan, 600 AH. Babatakin niya dito sa 168. Ang consumption naman ito sa pag naka 24 si Paxur pala ay nasa 50 watts, pero pag 12 volts nasa 12 to 22. Kaya ang plano ko ay gagawin kong dalawa yan para pag nag-charge ako sa gabi 12-12, para hindi masyadong makonsumo ang sa battery. So dadagdagan pa natin yan, S168 na yan, pararamihin natin yan. At last na tong set up ko na gel type na 1.3, last na yan, na lilipat na tayo sa Live PO4 para talaga makunat na ang ating battery.
Sa dito naman walang problema sa sa off-grid. Tayo ay libre sa araw, lalo na pag maganda ang araw, libre tayo ng kuryente. So yung video ng off-grid ko na lang sa inyo bukas. Pinakita ko lang sa inyo ngayon yung ating on-grid na gumagana sa pamamagitan ng battery. Okay, pinasilip ko na rin sa inyo to yung ating 12 volts system. So nagtataka kayo kung bakit may ATS, kasi ginamit ko yan dun sa baba na sa ilaw sa aking takoyaki shop. Tingnan nyo na lang yung aking mga video sa kay Nestor Tech, nandun yung sa aking wall. So yun lamang mga ka-channel, at medyo natagalan tayo ng pagbibideo, at ngayon lang muli magkita-kita ulit tayo next year. At malapit na naman ang Christmas. Sana madagdagan ang ating subscriber. Nasa lang tayo ngayon, 352. So tulungan nyo naman ako na madagdagan yung ating subscriber. Please share our YT channel, and also please subscribe. Yan po. Yan ang ating buong setup ngayon. Bukas i-video ko naman yung ating off-grid. Yan po. Sige po mga ka-channel. Buksan ko. Ito yung ating nga palang 12 volts na electric fan. Yan ako muna kasi maingay. Yan, maingay siya eh. So yun yung ating 12 volts na kinonvert ko yan. 220 converted to 12 volts. Next na natin ay panel naman ang ating idadagdag next year. Actually ang panel ko ngayon ay nasa 1.650 ang ating panel. So magdadagdag pa ako para mas sulit sa araw. Kasi yung nabili kong apat na 200 watts ay sa lang yun, sa junk shop. So hindi na maganda ang harvest niya, mababa na rin. Hindi ganun kaganda ang harvest niya, kaya dito ko na lang gagamitin yun pang charge dito sa ating 12 volt system. At dagdagan pa natin yan sa S168 another apat para maging 148 pero 12 volts pa rin, at i-upgrade natin yung inverter kasi yan ay nasa lang yan, 300 watts. Hindi ako nag-aamali, 300 watts lang yan yung inverter na yan na 12 volts. So matagal na yan, siguro yung mga nauna ko pang video ay nakita nyo na yan. Hanggang ngayon ay buhay pa. So yung dating nakalagay dyan ay si Junsin na 24 volts 6,000 watts. So nandun na yun, naka-display sa aking estante sa labas. Hindi ko pa nga bibidyoan ko nga rin pala yun para makita nyo yung aking estante na doon naka-display ang aking mga solar parts na sobra-sobra na nabili. Binibenta ko na rin, kaso walang nabili dito gawa ng ako lang naman na nagsosolar dito sa aming compound sa Castillo. So hindi ko pa rin ina-offer sa group ang mga solar parts natin yung sobra-sobra.
So bukas makikita nyo yan kasabay nitong pag-video ko ng off-grid. So yan, ang charge niya ay 24.8. Ang cut-off niyan ay 24. So automatic yan, mamamatay siya. Magka-cut off siya ng 24. Magka-cut off na yan. So yun lamang mga ka-channel. At kita-kita muli tayo ay by next year. Actually ganyan na muna yan. Ang target natin next year ay puro panel naman. Kasi tapos na tayo sa battery. Upgrade na yan ating battery na yan. Tama na yan, 1.3. 600 pala. 600 AH 24 volts. 1.3 kung 12 volts. 24 tayo. Kaya actually 650. Kaso hindi naman 650 ang ating ano eh. Ito ay 600 plus 200, 800. 12 volts, 800 AH 12 volts. Ito ay 100, 100, 300. Edi 500. 800 plus 500 is 1.3. Okay, naintindihan niyo po. Pero pag ganyang naka series, ang lumalabas dyan ay yung mababang rate ang susunod, 500. Kaya ano yan, 500 AH 24 volts. Yun ang ano niyan. So, sabihin na natin 600 AH 24 volts. Nung tinuos-tuos ko ay mas maganda pala ang 12 volts kasi magagamit mo yung buong 1.3 kilowatt 1.3 AH na battery kung 12 volts. Lahat yan magagamit mo. Kung 24, actually parehas lang naman, 24 and 12 volts na battery na 1.3. Kung kukumputin mo yan ay iisa ang kalalabasan niya ng 24 at 12. Kung kukumputin mo sa battery capacity, depende yun sa load. Ang load ko sa gabi ay patay na kasi ang aking takoyaki shop niyan, kaya 265 na lamang. Pero pag bukas yun, yung mga ilaw ko ay pumapatak yan na maabot siya ng 800 watts sa gabi. Kaya mas mataas ang load ko sa gabi kaysa sa araw. Sa araw ay mumapalo lang ako ng 200, lalo na pag wala yung anak ko na bunso na sa school. Ay electric pa na lamang inaanda sa router at yung aking rep na inverter. Bilang electric panlaan na gumaganda sa ilaw, yun lamang naga sa araw. Sa gabi kaya mataas ay ilang computer na nagana. Isang computer pala, isang computer at dalawang laptop nagana sa akin sa gabi. At yung ilaw ko na sa shop, marami yun, 20 pieces yun na 4 na 10 watts at 16 na 4 watts. Kaya medyo mataas ang aking konsumo sa gabi. So yun lamang mga channel, ipinakita ko sa inyo yung ating bagong setup. Nakita nyo na cable tray na tayo, hindi katulad dati na sala-sala batang wire. Yan sa battery ay ganyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan, gawa ng connection ng battery at yung mga meter. Lahat ng battery ko ay merong voltmeter yan. Ito ay dito yan. Ayan, 12.4 yan. Ito ay yung LV tapsan natin. Yan yun, 12.1. Ito ang yan, 12.2. Ito yan, yung lead acid natin na 50 AH sa 4.
12.2. Ito yung bago natin na 600 AH 12 volts. Yan. Kaya yung limang battery niyan, may kanya-kanyang voltmeter yan. Yun yung ating battery analyzer. Equalizer, analyzer. Equalizer. Taga-balance siya ng gel type battery. Pero hindi rin ganun ka-accurate. Hindi niya rin masyadong mababalance pag ganyang malaki na. Pag mataas na yung ampere hour ng battery, kahit magdamag, hindi niya na kayang i-balance pag ganyan unbalance ang voltahe. So hindi naman nagkakalayo ang mga voltahe nila. 12.2, 12.1, 12.4, hindi naman nagkakalayo. So yung ating harvest ng battery ay 36.7. So hindi na masama, at least kahit sa gabi ay mayroon tayong harvest kahit walang araw, pamamagitan ng battery. So yun lamang mga ka-channel, ipinakita ko lang sa inyo yung ating bagong setup. Actually hindi na bago yan, matagal na yan. Ngayon ko lang siya na videohan. Yun nga pala yung ating UPS, yung black na yun. Yan ay ginagamit ko rin pang charge din dito sa battery niyan. Ito yung 500 AH na yan. Yan ang nagcha-charge. Kasi kaysa naman nakatenga lang, eh ginamit ko ng charger. At yung isang yon, charger din yun. Dito naman sa 800 AH. Tanong nyo kung nagcha-charge siya. Nagcha-charge konti. Kasi ano lang naman yun, 3 amps lang naman yan. 12 volts na battery na charger. So yun lamang mga ka-channel. At sana ilang taon na ba tayo ngayon? Nasa 4 years na ba? 4 years o 3 years? Masyadong mababa ang aking subscriber, 353. Sana ay maano ko yung aking goal na 1K subscriber. Kailan kaya mangyayari yan? Sa tulong nyo magagawa ko yon. Kaya tulungan nyo ako na i-share ang ating video, and also please subscribe. I-refer nyo lamang ako sa inyong mga kaibigan. Marami namang silang matututunan dyan sa ating YT channel. From the start hanggang sa pagbibuild, pang-install, kumpleto po yan yung ating video. At panoorin nyo lamang yan at matututo na kayo dyan. So yun lamang, at isang magandang gabi at mapagpalang umaga sa ating lahat. Umaga kasi ay 12 na. Okay, God bless us all mga kapatid. Ang taon ninyo sa uli sa inyo ang ating 12 volts battery S168. Good night everyone.